Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone. Ang latest happening sa trending sa mundo ng entertainment and lifestyle of our favorite stars, local man o international, sagot na namin. Ito ba ang inyong showbiz angel na hindi kayo sa scene para sure na updated ka sa ganap ng iyong idols? Welcome sa Season 2 ng Scene Zone! Para sa ating 5th episode, makakasama natin ang ama kabugera queen na si Maymay Entrata. Ama kabugera, ganda ko'y irarapa. Pwede ba, makisayaw sa'yo. Otodedma, mga issues na ma-business. Otodedma. Itinanghal na big winner si Maymay ng reality show na Pinoy Big Brother taong 2017. At mula noon, tuloy-tuloy na ang pagsikat ng dalagang nagmula sa Cagayan de Oro. From being an actress, model, host, brand ambassador at singer, certified kabugera talaga. At ngayon sa muling pagbisita ni Maymay sa DZRH TV studio, hatid naman ito ang kanyang latest single na Tiyada Mahigugma. Kantang agad pinusuan ng netizens. Heto ang ilan sa kanila na may kanya-kanya pang entry. Tiyada mahigugma. Tiyada mahigugma, inday. Di dahil sa nasaktan ka na. Halina't sabay-sabay nating alamin mismo kay Maymay Entrata ang kwento sa likod ng Tiyada Mahigugma. Let's watch this! On today's episode of Scene Zone, we have Tiyada Mahigugma. May mahigugma love na guest. Miss Maymay Entrata! Hello! Thank you for inviting me once again, madam. Of course, as always. Yes, Yes! naman. Last po natin, ma'am, no? November. November. Oo. Yung Pwede ba? Pwede ba? Yes, go! Tagal na pala. Medyo True. tagal na. Almost a year na. Oh, yes. Okay, so first of all, Maymay, you have multiple projects like from acting, singing, and everything all on the side. Baga, active ka rin sa yung social media accounts. Paano mo nababalance ang lahat ng ito? Diba? Yung personal and professional life as, siyempre, bilang isang anak, bilang isang artista, bilang isang friend, at bilang isang girlfriend. Uy! You got it right. Yes! Paano mo nababalance ang lahat ng ito? Paano nababalance? Ang lakas. Siguro po, dun muna po tayo sa, siguro sa personal life ko na lang, tsaka sa career. Na-manage ko na lang po siya siguro through experience po eh. Hindi siya yung parang magdidesisyon ka na, hindi, ito kaya ko na. Hindi siya eh, parang kailangan mo siya gawin talaga. Parang, kumbaga parang habit ba? Kasi dati po, hirap na hirap ako i-manage yung time ko sa personal life ko at saka sa career ko. Tapos, yun, natuto ako na hindi pala siya talaga pwedeng pagsabayan kasi nawawala yung focus ko. So, kung work talaga yung focus ko. Kung personal life ko. So, Yes. natuto akong set aside yung personal life ko sa trabaho ko. Mas nagiging okay kahit papano po. Nandun pa rin yung struggle po. Hindi, Siyempre, wala naman pong perfect. Uy, sana kung Google tayo, AI tayo, okay lang sana, dali yung buhay natin. Pero hindi po eh, lahat tayo may limitation pa rin. So kapag napapagod ako, kapag alam kong napapagod ako, magpapahinga po talaga ako. Yes. Magre-recharge ako talaga. Kasi dati, bugbugan. Sige, hanggang kaya pa, bala na. Sige, hanggang kaya pa, bala na. Kaya pa naman eh. Sabak lang ng sabak na. Pero ang nangyari noon, sumasabog ka po, di ba? Naiiyak ka, stress ka, ganun. Pero yun, learn to parang pakinggan yung katawan mo na kapag hindi na kaya, magpapahinga. Yes, kung listen to your body. That's right to Opo. say. Tsaka, syempre at the same time, yung mga balance na ganyan. Kumbaga, it all boils down dun sa iyong mahigugma, yung love mo para sa mga gawain. Yes po. And of course, speaking of mahigugma, punta tayo sa iyong single na Tiyada Mahigugma. Please, kwento mo naman sa amin kung tungkol saan ito, Okay. ano yung inspiration behind it. At saka, hindi mo ba tatanungin ko ano yun? Naiintindihan niyo po ba yung Tiyada Mahigugma? Hindi naman kay Bisaya po. Ay, hindi eh. Pero, sige, gusto ko okay. mismo manggaling sa'yo. Yan. Okay, so Tiyada Mahigugma po, yun po yung local phrase mo ng Bisaya. Tiyada means anything po na maganda, masarap sa pakiramdam,
mahigugma naman is love. So, kung sa Tagalog pa, ang sarap magmahal. Is it something na nakaka-relate ka ba ngayon? Oo naman po, hindi lang po sa love of my life, kundi pati sa family ko, sa friends ko. Lalo na kapag pinili ko din yung mga tamang friends ko na talagang susuportahan ako talaga. So yun po, ang gumawa po ng kanta nito, Tiyada May Gugmay, si CJ Caaminio. Kaibigan ko po siya sa Cagayan de Oro. Kasama ko po siya sa Sanghimig Coral po sa USTP, kung saan ako nag-aral ng college po. Tapos alam po talaga may talent siya talaga sa pagsusulat. So 1 year ago po, nag-reach out pa ako sa kanya na mag-compose po ng anything na happy love song. Like for like a week lang po natapos sila. So may 3 kanta siya binigay sa akin. Tapos ito yung pinaka nagustuhan ko, Tiyada May Gugma. At yun na nga, first time kong mag-produce talaga sa song na ito with the help of Star Pop Family. Yes. So ayun, masarap sa pakiramdam na parang yung kantang ito ay may halong parang personal, kumbaga. Kasi doon ako nag-school ng college, tas nandun din yung mga kaibigan ko. Yes, kung friends mo pa yung writer, Opo. totoo. Nabigyan mo rin siya, kumbaga, nung limelight. Yun na nga po eh. Oo, that's Kaya so nga, nice. deserve niya talaga ho. Correct. Tsaka sana, hopefully, iba mo pang friends, di ba, na Yes nagsusulat po, din. opo. Madami talaga ho. Correct. Talented po talaga. So, title pa lang kasi very unique na eh, no? Kumbaga. Opo. Ano pa yung pinagkaiba niya sa mga nauna mong songs? Siyempre, nandun yung Pwede Ba? Diyan yung Ama Kabugera. Yung pinagkaiba sa ibang songs ko po, like yung Ama Kabugera, more like women empowerment, kumbaga. Lalo na kapag mahina yung, parang low self-esteem tayo. So yun. Tapos yung Pwede Ba naman, parang nangaakit. Yes! Pwede. Ready na sa mature roles. Tapos yung Ote Dead Man naman, siguro, hindi ko alam, pero sabi nila, more like, ano daw yung mensahe para daw sa mga parang basher daw. Oo, Oo, tama. or yung mga negative. Kebs, oo, or yung mga true. negativity, yung mga red flags. You got it right? Ote Dead Ma. So, mga red flags. So, parang ganon. A little bit darker yung Ote Dead Ma po eh. Pero one thing na pinapasalamatan ko doon ay nakapag-collab ako sa isang Korean idol po sa Pentagon, si Woosup. Hindi ko pala alam. Hindi ko alam kung paano magsalita. Pero yun, very grateful po ako talaga sa kanila. Tapos itong Tiyada May Gugma, sobrang ibang-iba kasi Oo nga, no? ang genre po ng Tiyada May Gugma is happy love song, hopeful, positive lang siya talaga. So, ayun, nabanggit mo na nga yung Ote Dead Ba, kumbaga, nakakulab mo ang isang South Korean singer, si Woosok ng Pentagon. Yes Tapos, po. ito, very unique yung title. Ano pa yung mga gusto mong i-explore pagdating sa iyong music? Yung mga something unique. Kasi, Okay po, since bata pa lang ako, kahit hindi ako kumakanta po lagi akong nakikinig sa mga genre ng pop rock songs. Hindi ko alam, parang yun lang yung mga bet kong genre dati. Tapos parang na-miss ko siya. Tapos never pa akong nakagawa ng song ng pop rock talaga. So parang baka mag-explore pa ako dun sa side na yun po. if ever, abangan, maybe next year or hindi natin alam, we'll never know. Nasabi ko sa'yo. Okay, so syempre after music, medyo throwback lang tayo, no? So Let's go. 2016 na pumasok ka sa PBB and after yung hika nga nila, tuloy-tuloy na ang iyong Ama Kabugera moments sa buhay. So far, ano yung biggest lesson na pwede mong i-share sa mga nanonood sa atin ngayon or kahit sa iyong my loves na, di ba, sinusuportahan ka since the beginning? Biggest lessons in your life? Biggest lesson po yata siya kasi ako po yung taong talagang bago niyo po i-judge yung work ko, parang ako na gina-judge ko na yung sarili ko. Tapos parang lalo na po dati sobrang perfectionist talaga. Kasi di ba po after ng PBB diretso agad ng showbiz. Wala man lang parang nag-learn ako dito sa craft na to. Like walang time to like train myself po para Workshop, Opo, ganyan. wala man lang ganun kasi dumiretso na nga po doon. Eh, di ba po mahirap kapag hindi ka prepared at hindi mo pa gamay yung mga ginagawa mo. At siguro naiintindihan ko na wala talagang
madali kapag nag-uumpisa ka. So, ang natutunan ko ay hindi maging hard sa self ko at kapag may mga bagay na hindi ko nakokontrol, sinusurrender ko na lang sa Panginoon. So, yun yung natutunan ko po so far po sa pinagdaanan ko po dito sa industriya for 7 years. Alakaday! Yes, for 7 years. Sana nakita ko nga na nag-thank you ka sa iyong my loves for supporting you since the beginning. O, diba? 7 years. Yun yung mga natutunan niyo. Totoo naman, parang hindi naman dapat talaga. Wala namang magaling agad sa simula. No? Lahat talaga, everything, every day is a learning process. Correct ka dyan. And of course, nasa headlines dito. Sabi ko nga kanina, November tayo huling nagkita, wala ka pang banks nun. Ngayon, may banks ka na. At nung time na yun, hindi pa to nangyayari. Pero ngayon, New York City ka na rin, featured sa digital billboard ng Times Square sa New York. So, ano yung initial reaction mo dito? Sobrang talagang, kumbaga parang, kung nandito po, napapakinggan po ng mga kapamilya natin dito sa Pilipinas, yung kanta ko, sobrang grateful na po ako. Pero, yung ma-share po yung kanta ko sa ibang bansa, parang bonus siya talaga para sa akin. Parang laking biyaya po yun para sa akin. Lalo na talagang na-embrace ko na po yung music ngayon po eh. Parang mas lalong naging malaki yung dream ko po ba sa musika. So yun. Parang pwede pala. So thank you Equal sa Spotify Equal po. Okay. So, syempre, speaking of ibang bansa, minsan mo na rin sinabi sa isang interview na gusto mong makilala, hindi lang dito, pero as well in different countries around the world. Ano ang kayang gawin ng isang maymay para makilala internationally? To keep going po, yun, tuloy-tuloy lang na kahit pa paano yung mga pagsulat ako ng kanta po. Yes. Opo, English. Para ma-reach naman yung ibang audience, ano? Yes po. Correct. And lastly, ilang kembot na lang, patapos na ang 2023. Ano ang gusto mong ma-achieve bago matapos ang taon? Siguro po, unang-una, so isa sa mga ina-achieve ko po ay magpa-perform po ako sa Australia, 1MX po, sa Sydney with Miss Casey, at Beanie, at saka ibang international artists po. So yun na, sana maging successful po yung show namin. At looking forward din po sa hindi ko pa pwedeng masabi po ng mga projects po. So, yun. Yes, pero for sure, aabangan agad nila yan. And just, tutok lang kayo sa kanyang social media accounts. Maraming salamat sa mabilis na kwentuhan. Ngayon, meron lang tayong maikling bookingan time sa larong Never Have I Ever. Very quick lang po ito. Atin na po ang ating mga, ayan. Hello. I have or never? Yun. For sure, walang aatrasan si Maymay. I'm sure. Never I have. Okay, ready na ba? Ready na! Booking and time in 3, 2, 1. Never have I ever nakalimot ng lyrics during a performance. Saan? Sa isang concert talaga? Hindi naman. Yung bago lang din po. Nag-perform ako kanina. Sabi ko, Chara may gugma. Tapos ang sinabi ko, Chara, Chara. Sorry po. I have. Yeah. Tsaka maraming best na din. Okay. Specialist karaoke. Ganun talaga, no? Tao na naman. Okay, next, number 2. Never have I ever ginupit ang buhok dahil bored. Parang, of course. Like nag-bangs or hindi? As in, pinutol talaga. Opo. Why? Kung hindi niyo po alam yata, yung last week, hanggang dito pa lang yung buko. Dahil extension na lang mo ito. Next, never have I ever na friend zone or ng friend zone. Ano naman? I have. Okay, hindi na tayo mag-dive deeper into that. Never have I ever hindi naligo ng buong araw. Sa PBB, kung nanonood kayo, 3 araw kami hindi naligo dahil sa isang task na hindi kami pwedeng umalis dun sa Domino. Okay, I have. Okay, next. Never have I ever sumagot sa isang basher. Sumagot sa isang, parang mga one time yata about sa family ko. Okay. Next, never have I ever nakipag-date sa isang fan. Fan? Oo. Uy! Okay. Nalito na. Next. Never have I ever iniregalo sa ibang tao ang regalong natanggap.
I-recycle. Inirigalo sa tao ang... Kaya pinatanggap ka, tapos gift mo rin sa iba, binalot mo lang. Baka, hindi ako sure. Baka lang ho, kasi hindi ko na alam yung mga gamit. Next. Never have I ever Googled myself. Ay, Amini. Mama and Prata. Next. Never have I ever nag 1, 2, 3 sa jeep. Ano po yung 1, 2, 3? Yung hindi nagbayad. Or nakalimutang magbayad sa jeep. Nakalimutan, oo. Ay, nakalimutan. Oo, dalawang beses yata. Ay. Or nagkakalimot-kalimot lang. Sadya. And lastly, never have I ever kinabahan habang rumarampa sa red carpet. Uy, kakatapos lang. Ever. Still pa din. Oo. Kahit bonggang-bongga na ang outfit, kinakabahan pa rin talaga. Oo, hindi mawawala po. Maraming salamat sa iyong pagsagot sa aming mga katanungan. Walang never. Lahat nagawa. Okay. Maraming pong salamat. Of course, hindi ko palalagpasin ng pagkakataon na marinig ng live ang Tiyada Mahigugma. Please, kahit very short lang po. Chara-cha-chara-ra, mahigugma. Chara mahigugma, chara-cha-chara-ra. Chara mahigugma, chara-cha-chara-ra. Chara-cha-chara-ra. Chara mahigugma, Yay! Ay, talaga. Of course, panghuli na lang, message or anything you'd like to promote? Hello po, ako po si Maymay at meron po akong bagong single na Tiyada Mahigugma na release na po. At available po siya sa digital platform worldwide. Stay tuned! Yes! Maraming salamat once again, Maymay! You got it. Yay! Paalam po! Bye! At yan ang masayang chikahan, kantahan at bookingan time with singer-actress Maymay Entrata. Sa aming pagbabalik, #feelgood or should I say, feel great music naman tayo, hatid ng mga paboritong OPM artist. Huwag po kayong aalis, BRB! Welcome back to Scene Zone 2. Ngayon naman muli tayong ma-LSS at balikan natin ang pagsasama-sama ng folk pop band Ben and Ben. Singer-songwriter Zach Tabudlo. At ang tinaguriang P-pop kings na sina Pablo, Josh, Stel, Ken at Justin sa Watson's The Feel Great concert last September. Napuno ng hiyawan ng The Big Dome mula sa 18, Liwanag at Zakified sa pangmalakasang performances ng kanilang favorite OPM stars. And speaking of Zakified, una nating balikan ang pangaharana ni Zach Tabudlo. Maliban sa pag-awit, si Zach game na game ring pinagbigyan ang request ng fans. Ang singer namigay ng sing-sing, panyo, at maging ang kanyang suot na jacket. Kuwela rin itong nanghiram ng mini fans sa audience. Hinandog nito sa Zakified ang kanyang hit songs na Paano, Nangangamba, Habang Buhay, at Give Me Your Forever. Nakilala si Zach Tabudlo taong 2014 nang sumali ito sa Season 1 ng The Voice Kids Philippines. Ngayong November, umarangkada ang The Morning Tour ni Zach sa Amerika at Canada. At ito lang November 17, inilabas ni Zach ang kanyang Third Time's a Charm album, laman ang 17 tracks. Habang sa January next year, kasada na ang Singapore leg ng kanyang The Morning Tour. Matapos ni Zach, sunod namang nag-perform ang bandang Ben and Ben na binubuo ng kambal na sina Paolo at Miguel. Kasama ang bassist na si Agnes, pianist na si Patricia, percussionist na si Tony, gayon din ang lead guitarist na si Poch. Isa pang percussionist at nagsisilbi rin bilang backup vocals na si Andrew, drummer na si Jam, at violinist na si Kiefer. Magilim na sumabay ang fans sa kanilang tagos sa pusong hit songs na araw-araw.
katang isip. Pagtingin. At paninindigan kita. And speaking of paninindigan kita, nitong nagdaang Awit Awards, ang bandang Ben and Ben nag-uwi ng 3 parangal para sa naturang kanta. Wagi ito bilang Best Performance by a Group Recording Artist, Music Video of the Year at Best Pop Recording. Next year, ang mga awitin ng Ben and Ben itatampok sa musical adaptation ng hit Pinoy rom-com movie na One More Chance on love story ni Popoy at Basha ayon sa Philippine Educational Theater Association o PETA. At matapos ang heartfelt songs ng Ben and Ben, hataw performance naman ang ating nasaksihan, handog ng tinaguriang P-pop kings na sina Pablo, Josh, Tel, Ken at Justin. Ang Mahalima agad nagpasiklab sa kanilang 18 nang i-perform ang hit song na Gento. Pinainit din ito ang stage ng awitin ang I Want You. Kinanta rin nila rito ang Liham. At naki-drip naman ang fans nang i-perform nila ang Cream Zone. Dito unang inanunsyo ng grupo na magkakaroon ng Asian leg ang kanilang matagumpay na pagtatag world tour. Noong nakaraang buwan, opisyal din nilang inilunsad ang kanilang sariling kumpanyang Monzi Entertainment, kung saan nagsisilbi bilang CEO ang leader na si Pablo o John Paulo Nace. Ipinagdiwang ni Pablo, Josh, Tel, Ken at Justin ang kanilang 5th anniversary bilang grupo last October 26, kung saan jam-pack din ang Araneta sa kanilang half-a-decade celebration fan meet. Una rito, nagpasiklab din sa Watson's playlist The Feel Great Concert Stage ang P-pop girl group na BINI, kung saan pinerform ni na Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna at Sheena ang kanilang latest single na Carrera. At bilang pagtatapos ng naturang concert, nasaksihan ang first ever live band performance ng SB19 at Ben and Ben o kung tawagi, SBen19 sa kantang Mapa. At yan ang kalahating oras ng saya at kilig na hatid ng inyong favorite OPM stars. Next week, sino naman kaya ang dapat abangan? I'm the first to say that I'm not perfect. You're the first to say you want the best thing. Now I know a perfect way to let you go. Give my last hello. Hope it's worth it. Here's your perfect. Huwag mong palalampasin yan dito lang sa Season 2 ng Scene Zone. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po ang inyong showbiz angel. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Tugtugan, sayawan, chikahan at mga kaganapang kakikiligan. Mula sa concerts and fan meets of your favorite stars, local man o international, sagot na namin. Kasama ang inyong showbiz angel sa Season 2 ng Scene Zone.